May isang sandali noong 1757 nang ang isang pribadong kumpanya, hindi isang hari, hindi isang parlamento, hindi isang bansa, ay tinalo ang pinakamakapangyarihang hukbo sa subkontinente ng India at naging epektibong pinuno ng Bengal, isang probinsya na may 30 milyong katao. Ang kumpanyang iyon ay may mga shareholder. Nagbayad ito ng mga dividendo. Mayroon itong lupon ng mga direktor na nagpulong sa isang gusali sa London at sinuri ang mga quarterly account. At mula sa sandaling iyon, ang pinakasopistikadong ekonomiya ng agrikultura at tela sa kilalang mundo ay nagsimulang tahimik at sistematikong mawalan ng laman. Hindi ito isang kwento tungkol sa kolonyalismo sa paraang karaniwang isinasalaysay. Ito ay isang kwento tungkol sa arkitektura ng pananalapi. Tungkol sa kung paano ang isang korporasyon na armado ng isang charter at isang balance sheet ay bumuo ng isang sistema ng pagkuha na napakaganda, napakalakas ng sarili, na hindi nito kailangang ideklara ang sarili nitong isang imperyo. Kumilos lamang ito na parang isa. At nang sa wakas ay buwagin ito, ang mga mekanismong naimbento nito ay hindi nawala. Ang mga ito ay minana. Ang British East India Company ay itinatag noong taong 1600. Isang maharlikang karta na nilagdaan ni Reyna Elizabeth ang una ang nagbigay sa isang grupo ng mga mangangalakal sa London ng eksklusibong karapatan na makipagkalakalan sa East Indies. Isang terminong geograpikal na sapat na maluwag upang masakop ang halos buong Asya. Ang mga mamumuhunang sumuporta dito ay hindi mga adventurer. Sila ay mga praktikal na taong may kapital na nauunawaan na ang mga pampalasa, tela, at tinamula sa silangan ay may mga kita na hindi kayang tapatan ng kalakalan sa loob ng bansang Europa. Ang kumpanya mula pa sa unang araw nito ay isang instrumento sa pananalapi na nakadamit sa wika ng eksplorasyon. Sa unang siglo ng pagkakaroon nito, ang kumpanya ay tunay na isang negosyong pangkalakalan. Naglayag ito sa mga daungan, nakipagnegosasyon sa mga lokal na pinuno, at ipinagpapalit ang pilak para sa mga kalakal na maaring ibenta muli sa London sa pambihirang kita. Ang India noong unang bahagi ng 1600 ay hindi isang mahirap o primitibong sibilisasyon na naghihintay na mabuksan ang talino ng mga Europeo. Ito, sa karamihan ng mga sukat, ay isa sa pinakamayamang rehiyon sa mundo. Ang Imperyong Mughal na namamahala sa halos buong subkontinente ay nakagawa ng tinatayang 25% ng pandaigdigang GDP. Ang industriya ng tela nito, mga muslin na gawa sa bulak na napakapino, kaya inilarawan ng mga manlalakbay na Europeo bilang hinabing hangin, ang nangibabaw sa kalakalan sa mundo. Ang mga sistemang pang-agrikultura nito ay nagpakain sa daan-daang milyon. Ang mga artisan nito, ang mga metal worker nito, ang mga mangangalakal ng tina nito, ang mga manghahabi nito ay nagpapatakbo sa loob ng isang komplikado at pinagkakakitaang ekonomiya na gumagana ng maraming siglo bago pa man lumitaw ang isang barkong Ingles sa abot tanaw. Dumating ang kumpanya bilang isang nagsusumamo. Ang mga unang mangangalakal nito ay yumuko sa harap ng mga gobernador ng Mughal, nakipagnegosasyon para sa karapatang magtatag ng mga himpilan ng kalakalan na tinatawag na mga pabrika at nakipagkompetensya laban sa mga mangangalakal na Portuguese, Dutch at Pranses para sa pag-access na sa mga produktong Indian. Ang kawalan ng balanse ng kapangyarihan noong mga unang taon na iyon ay ganap na pabor sa India. Pinayagan ng mga Mughal ang kumpanya na gumana. Hindi nila ito kailangan. Ang nagpabago sa lahat ay hindi kalakalan. Ito ay utang, digmaan, at ang mabagal na pagbagsak ng institusyon ng Imperyong Mughal sa unang kalahati ng ika-18 siglo. Habang humihina ang sentro ng Mughal, ang mga kapangyarihang panrehiyon, ang mga nawab ng Bengal, ang mga nizam ng Hyderabad, ang mga Maratha, ay iginiit ang pagtaas ng autonomiya. Ang mga ruta ng kalakalan ay naging hindi tiyak. Ang magkaribal na kapangyarihang Europeo ay nag-agawan ng impluensya sa mga bagong pinunong ito sa rehiyon. Ang kumpanya, na nasaksihan ng pagkakawatak-watak na ito, ay gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa kasaysayan ng pananalapi ng mundo. Napagpasyahan nito na ang kalakalan ay hindi sapat, na upang protektahan ang kalakalan, kailangan nito ng teritoryo. At upang mapanatili ang teritoryo, kailangan nito ng isang hukbo.
Pagsapit ng 1,740, ang East India Company ay nagtataas at nagbabayad ng sarili nitong mga puwersang militar. Hindi isang pribadong detalye ng seguridad. Isang profesional na nakatayong hukbo na may mga opisyal ng Europa, mga sundalong Indian na tinatawag na sepoy, artilerya at isang istruktura ng pamumuno na sumasagot sa sariling mga gobernador ng kumpanya. Ang hukbong ito ay pinunduhan ng kapital ng kumpanya at ang katwiran na inialok sa mga shareholder sa London ay diretsyo. Ang gastos sa militar ay nagpoprotekta sa komersyal na pamumuhunan. Ang mga kita mula sa India ay hindi pangkaraniwan. Ang hukbo ay mekanismo lamang ng siguro. Noong 1756, ang nawab ng Bengal, si Siraj ud Dawla, ay nabahala sa lalong agresibong pagpapatibay ng kumpanya sa mga poste ng kalakalan nito. Nagmarcha siya sa Calcutta, sinakop ang Fort William ng kumpanya at sandaling muling iginiit ang autoridad ng Mughal sa kalakalan ng Bengal. Ang tugon ng kumpanya ay hindi negosasyon. Ito ay digmaan. Si Robert Clive, isang opisyal militar ng kumpanya na may natatanging ambisyon at limitadong pag-aalinlangan, ay namuno sa isang puwersa pabalik sa Bengal at noong ika-23 ng Hunyo 1757, sa isang maliit na labanan malapit sa isang taniman ng mangga sa labas ng bayan ng Plassey, tinalo niya ang hukbo ng mga nawab sa pamamagitan ng kombinasyon ng lakas ng putok at paunang napagkasundo ang pagtataksil. Ilan sa mga pinakamatataas na commander ng mga nawab ay nasuhulan na ng pilak ng kumpanya upang pigilan ang kanilang mga puwersa sa kritikal na sandali. Ang labanan sa Plassey ay tumagal ng ilang oras. Ang mga kahihinatnan nito sa pananalapi ay tumagal ng 2 siglo. Pagkatapos ng Plassey, ang kumpanya ay nagtayo ng isang mas masunuring nawab, kumuha ng bayad na mahigit 2 milyong libra sterling bilang agarang reparasyon at tahimik na kinuha ang kontrol sa pangongolekta ng kita ng Bengal. Ang huling detalyeng iyon ang siyang nagpabago sa lahat. Pangongolekta ng kita. Sa halos lahat ng naitalang kasaysayan, ang karapatang buwisan ang isang populasyon, ang siyang tumutukoy sa soberanong kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit ang isang hari ay isang hari at ang isang estado ay isang estado. Ang East India Company sa mga taon kasunod ng Plassey ay naging autoridad sa buwis para sa pinakamayamang probinsya sa India. Hindi nito kailangang magdeklara ng isang formal na imperyo. May ginawa itong mas matibay. Isiningit nito ang sarili sa sistema ng pagpapatakbo ng pananalapi ng subkontinente. Ang mekanismo ay tinawag na Diwani, isang terminong administratibo ng Mughal para sa karapatang mangolekta ng kita sa lupa. Noong 1765, ang Mughal Emperor na si Shah Alam Ikalawa, na ngayon ay isang seremonyal na figura na umaasa sa proteksyon militar ng kumpanya, ay formal na ipinagkaloob sa kumpanya ang Diwani ng Bengal, Bihar at Orissa. 3 probinsya, 40 milyong tao, isang taunang kita na humigit kumulang 4 na milyong libra noong panahong iyon. Ipinagkaloob sa isang korporasyon, kasama ang mga shareholder, at isang lupon ng mga direktor sa London. Walang naunang pangyayari para dito sa kasaysayan ng pananalapi o politika. Ang isang pribadong kumpanya na may pananagutan sa mga mamumuhunan nito ay naging soberanyang piskal ng isang subkontinente. Ang sumunod na nangyari ay kung saan ang kwento ay naging isang bagay na mas madilim kaysa sa pananakop. Kinontrol na ngayon ng kumpanya ang magkabilang panig ng ekwasyon ng kalakalan sa Bengal. Nangolekta ito ng kita sa buwis mula sa mga magsasaka at mangangalakal ng Bengali. Pagkatapos ay ginamit nito ang kitang iyon upang bumili ng mga produktong Bengali, tela, seda, indigo, saltpeter, na iniluluwas nito sa Britain at ibinenta ng may malaking tubo. Sa madaling salita, ang mga kalakal ay hindi binili gamit ang kapital ng Britanya. Binili ang mga ito gamit ang kayamanan ng mga Indian, kinuha mula sa populasyon ng mga Indian sa pamamagitan ng pagbubuwis, at ang mga nalikom ng kanilang pagbebenta ay dumadaloy pabalik sa London. Hindi ito kalakalan. Ito ay isang saradong circuit ng pagkuha na tumatakbo ng buo sa isang direksyon. May termino ang mga historiador para dito. Ang pag-agos ng kayamanan. Ang ekonomistang si Utsa Patnaik, na gumagamit ng masusing talaan ng kalakalan at buwis ng Britanya,
ay nagkalkula na sa pagitan ng 1,700 at 65 at 1,900 at 38. Ang kabuang paglilipat ng kayamanan mula India patungong Britanya ay umabot sa humigit kumulang 45 trilyong dolyar sa kasalukuyang panahon. Ang bilang na yon ay pinagtatalunan, gaya ng lahat ng mga kalkulasyon sa kasaysayan. Ngunit ang mekanismo ng istruktura sa likod nito ay hindi pinagtatalunan. Ang kumpanya at kalaunan ang korona ng Britanya ay nangolekta ng kita ng India. Ginamit ito upang bumili ng mga produktong Indian, iniluluwas ang mga produktong iyon para sa tubo ng Britanya at tinawag na kalakalan ng kasunduan. Ito ang pinakasopistikadong sistema ng pagkuha ng pananalapi na nagawa kailanman. Upang maunawaan kung ano ang naging epekto nito sa industriya ng India, isaalang-alang ang ekonomiya ng tela. Noong 1,600, ang India ay nagtustos ng tinatayang 24% ng mga pandaigdigang pag-export ng tela. Ang mga manghahabi nito sa Dhaka ay gumawa ng muslin na may kalidad na may mataas na presyo sa bawat merkado mula Cairo hanggang Amsterdam. Sa simula ay binili ng kumpanya ang mga telang ito dahil mahusay ang kanilang benta sa Europa. Ngunit habang lumalalim ang kontrol sa politika ng kumpanya, ang ugnayan sa pagitan ng mamimili at manghahabi ay lumipat mula sa negosasyon sa merkado patungo sa pamimilit. Ang mga manghahabi ay nakatali sa mga pautang ng kumpanya, epektibong mga kontrata sa utang na nagbubuklod sa kanila upang makagawa ng mga partikular na produkto sa mga presyong itinakda ng kumpanya. Hindi sila maaaring magbenta sa ibang mga mamimili. Hindi nila maaaring magtakda ng kanilang sariling mga presyo. Sila sa mga tuntunin sa pananalapi ay mga bihag na supplier sa loob ng isang corporate monopsony. Ang isang monopsony ay ang imahe ng isang monopolyo, hindi isang nagbebenta ang kumokontrol sa isang merkado, kundi isang mamimili ang kumokontrol sa lahat ng mga supplier. Kasabay nito, ang produksyon ng industrial na tela ng Britanya ay mabilis na lumalawak. Ang mga mekanisadong gilingan ng Lancashire at Yorkshire ay gumagawa ng mga produktong bulak sa dami at presyong hindi kayang tapatan ng mga manghahabi ng handloom ng India sa isang bukas na merkado. Tiniyak ng kumpanya at kalaunan ng gobyerno ng Britanya na hindi bukas ang merkado. Ang mga tela ng India na pumapasok sa Britain ay nahaharap sa mga taripa na kasing taas ng 70 hanggang 80% hanggang sa unang bahagi ng ika-19 na siglo. Ang mga tela ng Britanya na pumapasok sa India ay walang naharap na katumbas na hadlang. Binaha ng industrial na output ng Britain ang merkado ng India. Ang ekonomiya ng tela ng Bengal, na nagbihis sa halos lahat ng kilalang mundo sa loob ng maraming siglo, ay bumagsak sa loob ng 2 henerasyon. Hindi ito ang aksidenteng bunga ng modernisasyon. Ito ay ang sadyang paglalapat ng asimetrikong patakaran sa pananalapi. Proteksyon para sa industriya ng Britanya sa pilitang pagiging bukas para sa mga pamilihan ng India. Ang parehong asimetrikong ipinapataw ng mas mayayamang bansa sa mga umuunlad na ekonomiya ngayon sa pamamagitan ng mga kasunduan sa kalakalan, mga kondisyon sa pagsasaayos ng estruktura, at mga mekanismo ng pera na pinapaboran ang mga nagluluwas ng kapital kaysa sa mga pangunahing producer. Ang mga operasyong pinansyal ng kumpanya sa panahong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay tungkol sa katangian ng kapangyarihan ng korporasyon kapag nakatakas ito sa normal na pananagutan. Ang pamamahala nito ay isang gusot ng mga nakikipagkompetensyang interes, mga shareholder sa London na humihingi ng mga kapalit, mga lingkod ng kumpanya sa India na nag-iipon ng personal na kayamanan sa pamamagitan ng pribadong kalakalan at tahasang katiwalian at isang pamahalaang pansarili sa Westminster. Nasabay na regulator ng kumpanya at umaasa sa mga kita sa buwis at kapasidad ng militar nito. Si Robert Clive na nagligtas sa Bengal ay bumalik sa Britain na may personal na kayamanan na katumbas ng daan-daang milyong libra ngayon. Siya ay sandaling iniimbestigahan, sandaling kinundena, at sa huli ay iniwan sa kanyang kayamanan. Ang institusyonal na insentibo sa bawat antas ay nakaturo sa parehong direksyon. Kumuha ng higit pa. Magpadala ng higit pa. Panatilihin ang mekanismo. Ang tagutom sa Bengal noong 1,700 at 70 ang sandali kung kailan ang gastos sa tao ng arkitekturang pinansyal na ito ay naging hindi maikakaila. Noong 1,700 at 69 at 1,770, tumama ang tagtuyot sa Bengal. Nabigo ang mga pananim sa buong probinsya.
Ang sumunod ay hindi lamang isang natural na sakuna. Ito ay isang natural na sakuna sa loob ng isang sistema ng pagkuha ng kita na walang kapasidad at walang insentibo na tumugon ng may tulong. Nagpatuloy ang mga pangangailangan ng kumpanya sa kita mula sa lupa kahit na inilibing ng mga magsasaka ang kanilang mga anak. Ang mga butil ay iniimbak ng mga mangangalakal na inaasahan ang pagtaas ng presyo. Ipinapakita ng sariling mga tala ng kumpanya na ang koleksyon ng kita nito noong mga taon ng taggutom ay napanatili o nadagdagan sa ilang mga distrito. Sa pagitan ng 10 at 15 milyong tao ang namatay, 1/3 ng populasyon ng Bengal. Ang dibidendo ng kumpanya ng taong iyon ay 10%. Ang kombinasyong iyon, malawakang pagkamatay ng mga sibilyan at dibidendo ng mga mamumuhunan, ay hindi nagkataon lamang. Ito ang eksaktong punto kung saan ang lohikang pinansyal ng pamamahala ng korporasyon at ang mga obligasyon ng soberanong pamamahala ay nagkakaroon ng hindi mapagkakasundo ang tunggalian. Ang isang estado ay may mga dahilan, gaano man kadi-perpekto, upang mapanatiling buhay ang populasyon nito. Ang isang korporasyong nagpapalaki ng kita na tumatakbo sa loob ng isang estado, ngunit may pananagutan sa malalayong shareholder, ay may ganap na ibang kalkulasyon. Ipinakita ng tagutom sa Bengal noong 1770 at 70 kung ano ang mangyayari kapag ang pangalawang uri ng institusyon ay nakakuha ng mga kapangyarihan ng una. Kinilala ng Parlamento ng Britanya sa bahagyang kredito nito na may nangyaring mali. Tinangka ng Regulating Act noong 1700 at 73 at kalaunan ay ang India Act noong 1700 at 84 ni Pitt na ipataw ang pangangasiwa ng gobyerno sa pamamahala ng kumpanya sa India. Isang lupo ng kontrol ang itinatag sa London. Ang mga desisyong pampulitika ng kumpanya ay sasailalim sa pagsusuri ng korona. Ngunit ang pinagbabatayang arkitekturang pinansyal ay hindi binuwag. Nagpatuloy ang pagkuha ng mga kalakal. Nagpatuloy ang patakaran sa kalakalan na walang simetriko. Ang nagbago ay ang antas ng formal na responsibilidad ng gobyerno ng Britanya para sa sistema, hindi ang sistema mismo. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-19 na siglo, ang kumpanya ay nahaharap sa ibang uri ng presyur sa pananalapi. Ang monopolyo nito sa kalakalan sa India ay inatake ng mga mangangalakal na British na nagnanais ng bukas na pag-access sa mga pamilihan ng India. Ang rebolusyong industrial ay gumagawa ng mga kalakal na nangangailangan ng mga mamimili. Ang eksklusibong karta ng kumpanya ay binago noong 1800 at 13 ngunit bahagyang nasira ang monopolyo nito sa kalakalan. Pagsapit ng 1833, nawala na nito ang mga tungkulin sa pangangalakal sa komersyo at naging, sa formal na termino, isang purong administratibo at militar na katawan na namamahala sa India sa ngalan ng korona. Ito ay nagbago mula sa isang korporasyon patungo sa isang bagay na walang malinaw na nauna. Isang pribadong kumpanya na nagpapatakbo ng gobyerno ng isang subkontinente bilang isang kontrata sa pamamahala. Ang huling paglutas ay dumating noong 1857. Ang rebelyong Indian na tinatawag na Sepoy Mutiny sa mga salaysay ng Britanya, ang unang digmaan para sa kalayaan sa mga nasyonalistang Indian, ay nagsimula bilang isang pag-aalsa ng militar sa mga sundalong Indian na nagtatrabaho sa kumpanya at lumaganap sa isang mas malawak na armadong pag-aalsa sa buong hilagang India. Ang mga sanhi nito ay masalimuot at malalim na nakaugat sa naipon na mga hinaing ng isang lipunan na ang ekonomiya, mga karapatan sa lupa, at mga institusyong pangkultura ay sistematikong nasasakop sa mga interes sa pananalapi ng kumpanya sa loob ng isang siglo. Sinupigan ng korona ng Britanya ang rebelyon ng may malaking karahasan at noong 1858 formal na binuwag ang East India Company. Ang korona ay direktang namuno sa India. Ang hukbo ng kumpanya ay naging British Indian Army. Ang aparatong administratibo nito ay naging Indian Civil Service. Ang mga utang nito, sa madaling salita, ay naging responsibilidad ng gobyerno ng India, ibig sabihin ang nagbabayad ng buwis ng India. Ang huling puntong iyon ay nararapat na tandaan ng malinaw. Ang mga gastos na natamo ng kumpanya sa pagpapalawak at pagtatanggol sa kontrol ng teritoryo nito sa India, mga digmaan, kuta, sweldo ng militar, infrastruktura ng administratibo, ay bahagyang pinunduhan sa pamamagitan ng utang
Nang maupo ang korona noong 1858, hindi nito sinalo ang mga utang na iyon bilang pananagutan ng Britanya. Itinalaga nito ang mga ito sa India bilang pampublikong utang ng India na babayaran ng kita sa buwis ng India. Ang populasyon na nasakop ay sinisingil para sa gastos ng pananakop nito. Hindi ito aksidente o isang hindi pagpansin. Ito ay isang sinadyang kasunduan sa pananalapi at itinakda nito ang istruktura ng pampublikong pananalapi ng India para sa susunod na 70 taon ng pamamahala ng Britanya. Ang mekanismo ng pagpapatuyo na pino at itinatag sa ilalim ng pamamahala ng korona ay nagpatuloy sa bahagyang binagong anyo hanggang sa kalayaan noong 1947. Kinakailangan ng India na mapanatili ang isang malaking hukbo ng Britanya sa lupa ng India at bayaran ito mula sa kita ng India. Ang mga sibil na tagapaglingkod ng India ay binabayaran sa mga rate na idinisenyo upang pahintulutan silang magretiro sa Britain na may komportableng mga pensyon. Mga pensyon na sinisingil sa kaba ng India. Kinakailangan ng India na panatilihin ang mga reserbang dayuhang palitan nito sa London, sa sterling, sa anumang rate ng interes na pipiliin ng Bank of England na ialok. Ang patakaran sa taripa ng India ay nanatiling nakabalangkas upang protektahan ang industriya ng Britanya hanggang sa ika-20 siglo. Ang arkitekturang pinansyal na itinayo ng isang pribadong kumpanya noong 1765 ay, sa esensyal nitong lohika, ay gumagana pa rin sa panahon ng kalayaan ng India makalipas ang 182 taon. Ang naiwan ng tuluyan itong matapos ay isang talaan ng kasaysayan. Ang bahagi ng India sa pandaigdigang GDP ay bumagsak mula sa humigit kumulang 25% sa simula ng pakikipag-ugnayan ng kumpanya patungo sa wala pang 4% sa panahon ng kalayaan. Ang industriya ng tela nito, na dating kinaiinggitan ng mundo, ay nawasak sa tungkulin at bahagyang itinayong muli lamang. Ang infrastruktura ng institusyon nito, mga reels, mga sistemang legal, mga estrukturang administratibo, ay pangunahing idinisenyo upang mapadali ang pagkuha at pagkontrol sa halip na pag-unlad ng mga katutubo at dinala ang mga prioridad sa disenyo na iyon sa panahon pagkatapos ng kalayaan sa mga paraang patuloy na pinagsisikapan ng mga tagagawa ng patakaran ng India na tugunan. Mayroong tukso kapag sinusuri ang kasaysayang ito, na ituring ito bilang pambihira, bilang isang natatanging yugto ng labis na pag-abot ng korporasyon na maaari lamang mangyari sa isang partikular na panahon ng imperyo na ligtas na sa ating likuran. Ang tukso na iyon ay dapat labanan. Ang mga instrumentong inimbento o pinino ng East India Company, ang asimetriya ng kalakalan na ipinatupad sa pamamagitan ng kapangyarihang pampulitika, ang pagpapalit ng koleksyon ng buwis tungo sa pribadong kita, ang pagtatalaga ng mga gastos sa pananakop sa nasakop na populasyon, ang paggamit ng utang upang gawing estruktural na umaasa ang mga dependent state sa mga panlabas na nagpapautang, ang mga instrumentong ito ay hindi nagretiro ng mabuwag ang kumpanya. Pinino ang mga ito institusyonalisado at sa ilang mga kaso ay ginawang mas sopistikado. Ang internasyonal na arkitektura sa pananalapi na lumitaw pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, kasama ang mga bangko sa pag-unlad, mga programa sa pagsasaayos ng estruktura, at mga kasunduan sa kalakalan na napagkasunduan sa pagitan ng mga partido na may lubos na hindi pantay na kapangyarihan, ay may higit pa sa isang panandaliang pagkakahawig sa lohikang pinansyal na namamahala sa Bengal. Pagkatapos ng 1765, kapag ang isang umuunlad na bansa ngayon ay pinayuhan ng isang internasyonal na tagapagpahiram na bawasan ang mga lokal na subsidyo, buksan ang mga pamilihan nito sa mga dayuhang kalakal, at unahin ang serbisyo sa utang kaysa sa paggastos sa lipunan kapalit ng pag-access sa kapital, ang makasaysayang alingaw-ngaw ay hindi metaporikal. Ang istruktura ng argumento ay pareho. Ang asimetriya ng mga partido sa negosasyon ay pareho. Ang direksyon ng daloy ng pananalapi mula sa mas mahihirap na ekonomiya patungo sa mas mayayamang ekonomiya sa ilalim ng formal na wika ng pag-unlad at mutual na benepisyo ay pareho. Ang East India Company ay binuwag noong 1874. Ang mga huling tungkulin nito sa administrasyon ay tuluyang natapos. Ang mga shareholder nito ay nabayaran na.
Ang mga opisyal nito ay halos retirado ng mayayaman. Ang sistemang pinansyal na itinayo nito ay patuloy na tumatakbo sa ilalim ng bagong pamamahala. Sa isang lugar sa mga ledger ng lungsod ng London, ang mga kita na dumaloy mula sa Bengal noong ika-18 siglo ay lumago hanggang sa ika-19 at patungo sa mga institusyon, infrastruktura at naipon na kapital noong ika-20 siglo. Ang kayamanan, kapag nakuha at namuhunan, ay hindi nagpapahayag ng mga pinagmulan nito. Ang kasaysayan ay hindi nauulit ng may katumpakan na ipinahihiwatig ng mga komportableng metapora. Ngunit ang arkitekturang pinansyal, kapag naitayo na ay may posibilidad na manatili kahit na nakalimutan na ang mga partikular na pangyayari na lumikha nito. Nagbabago ang mga mekanismo, nagbabago ang wika. Ang mga corporate charter at ang mga diwanis at ang mga asimetriya sa kalakalan ay may iba't ibang pangalan sa iba't ibang siglo. Ang hindi nagbabago ay ang pinagbabatayang lohika na ang mga kumokontrol sa sistemang pinansyal ng isang ekonomiya ay hindi kailangang kontrolin ang politika, kultura o kahit ang heograpiya nito. Kailangan lamang nilang tiyakin na ang mga daloy ng pera ay gumagalaw ng maaasahan sa tamang direksyon. Naunawaan ito ng East India Company 250 taon na ang nakalilipas at isinama ito sa mga pundasyon ng modernong mundo ng pananalapi. Ang tanong na sulit na pag-isipan habang isinasabuhay mo ang iyong sariling buhay pinansyal sa loob ng mga sistemang itinayo bago ka pa isinilang ay simple lamang. Sino ang nagdisenyo ng operating system na iyong kinabubuhayan? At kaninong mga interes ang nasa isip nila noong iguhit nila ang arkitektura?